Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa nakalipas na pagdiriwang natin ng Pasko, sanay po tayong gumagamit ng Diyos ng iba't ibang mga bagay upang ipahayag ang kanyang mensahe. Nakita natin ito nang ipadala niya ang kanyang Anghel Gabriel upang balitaan ang mahal na birhen. Gayun din na nangyari kay Lolo Zacarias, kahit pa kay Jose. Pangalawa, sanay din tayo na nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng anghel kapag sila'y nananaginip, kapag sila'y nagdarasal. Subalit sa pagdiriwang natin ng Epifanya o ng pagpapamalas o pagpapakilala ng bagong silang na sanggol bilang Mesiyas ng sanlibutan, hindi anghel, hindi panaginip ang kanyang ginamit. Gumamit ang Diyos ng talang marikit. Gumamit ang Diyos ng isang paglalakbay upang hindi lamang malaman ang kanyang mensahe, kundi gumamit ang Diyos ng paglalakbay at liwanag ng tala upang matagpuan ang bagong silang na Mesiyas. Sa ganitong diwa natin maaaring maunawaan ang mensahe o kahulugan ng kapistahang ating ipinagdiriwang. Sinasabi na ang buhay natin sa ibabaw ng mundo ay maaaring ipahalintulad sa isang paglalakbay. Ang buhay ay parang isang field trip, na kung saan sa field trip may simula, may destinasyon. Sa field trip, mayroong paglalakbay na magaganap. Subalit alam natin na itong field trip na ito, bagamat dapat ay masaya at makahulugan, pero maraming pagkakataon, yung field trip, hindi naman nagiging masaya. Hindi naman nagiging makabahulugan para sa atin. Kaya hindi ba anong sabi ni Diana Ross sa kanyang sikat na awitin? Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Do you know? Maraming pagkakataon, uubos ang ating oras at panahon na hindi man lamang natin natatapos o napagtatagumpayan lamang yung paglalakbay na siyang ating pinasimulan. Kaya nga po, hayaan po ninyong tulungan tayo ng ating mga pagbasa, hindi lamang upang mapagtagumpayan yung paglalakbay, kundi gayon din tayo rin makaranas ng epifanya, ng pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili, ngayong tayo'y pumapasok o pumasok sa bagong taon ng ating paglalakbay. And so we ask ourselves, how can we also experience the epiphany of Jesus in this life journey? Tatlong bagay po. Una, we must set on a quest. Not just a simple trip, not just a basic journey, but a quest. Ano po bang pinagkaiba ng trip dun sa quest? Yung trip, nakabase yan sa pakiramdam. Halimbawa, yung mga kabataan po ngayon, pag tinanong nyo, okay ka ba? Sakto lang. Gagawin ba natin to? Okay, trip lang naman. Nakabatay po palagi yung kahandaan, kagustuhan, base sa kung anong nararamdaman. Bigyan ko po kayo isang halimbawa. Alam nyo, dito po sa atin sa Peña, napakasaya. Dahil buong simbang gabi, Misa de Gallo, punong-puno ang simbahan. At alam niyo, pangatlong Pasko ko po ito. Nasanay po ako noong unang dalawa kong Pasko. Sabi ko, malamang yung unang misa natin sa umaga ng Pasko, malamang konti yan. Pero ganun pa man, nanaig po yung pagiging pari namin tatlo. After all, sabi namin, tatlo naman tayo. Sige, magtatlong misa tayo. Alam niyo, surprisingly nung araw po ng Pasko, hindi ba napapagod yung bata ng kakatakbo? Ako nahihilo sa kanya. Naka-live pala tayo, Diyos ko Lord. Yeah. Kaya po yung dahilan, ba't ako may kopya palagi? No? Ako po may gawa ng homily ko, pero dahil nga po may mga batang muntik-muntikan ng mahilo. Hindi, okay lang yan. No? Kanina, kasi pagpasok, sabi ko, hindi kayo nagsisimba. Sabi ko, yung tatay lang. Sabi niya, maingay po kasi yung anak ko eh. Sabi ko, okay lang yun. Hayaan po ninyong maunawaan yan ang simbahan kahit siya'y bata, pwedeng maging playground.
Pero pwede namang hawakan yung bata. Nasaan na ako? Yan. Nasanay po tayo, nasanay kami nakakaunti. Pero alam niyo, no? Nung sa araw po ng Pasko, yung 9:00, hala, sabi ko, dahil ba umuulan, kaya punong-puno ang simbahan. Ganon din po nung 6:00. Ganon din po nung 7:30. At alam niyo, ganon din po nung bagong taon. Pero ngayon, no, habang humuhupa yung pagdiriwa ng Kapaskuhan, no, parang sa wari ko, yung pagsisimba, yung sa iba, parang trip lang. Father, simbang gabi, kaya trip namin magsimba. Pero kapag ordinaryong araw na yan, unti-unti na. Sana hindi ganon. At yun po yung pinagkaiba ng trip sa quest. Trip, it always determine what we feel. But the quest, it determines our purpose. Na kahit mahirap, kahit hindi po komportable, you will set on a journey because you are set on a quest. May ibig matagpuan, mayroong ibig na malaman. That is why the first journey that we must have, in order for us to experience Epiphany, we must set on a journey of faith. Maglakbay ng may pananampalataya. Yun po yung dahilan kung bakit po yung mga pantas sa kabila ng malalayong pinanggalingan, naglakbay. Buhis-buhay po yung paglalakbay nung panahon na yon. Wala pong transportation. They set on a foot, traveling on a journey. Because what is their quest? Their quest is to search for the newborn Messiah. At ito rin po yung unang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin. Maglakbay po tayo ng punong-puno ng pananampalataya ngayong 2025. It is only when we search for God that will put meaning into our lives. Yun lamang daw po yung paghahanap na hindi ka uuwing luhaan. Sapagkat kapag hinanap mo ang Diyos, hindi po siya mahilig maglaro ng taguan. Kapag hinanap natin ang Diyos, magpapakilala si Jesus. Matatagpuan natin siya. Kaya nga hindi ba ngayon, sa kanyang pagpapakilala, ginamit ang talang marikit upang maging gabay ng mga pantas, upang kanilang matagpuan ang bagong silang na Mesiyas. The first journey that we must set ourselves, in order for us to experience Epiphany, we must set on a quest, the journey of faith. Pangalawa, after the Magi set on a quest of faith, they found the newborn Messiah. At ano po ang kanilang ginawa? That search, that quest ended to worship Jesus. Sa kanilang pagkatagpo doon sa bagong silang na Mesiyas, nauwi sa pagpupuri sa Diyos. Mga minamahal ko pong mga taga-Peña, ibig ko pong maniwala na bahagi ng dahilan kung bakit tayo nagsisimba, hindi lamang gampanan ng tungkulin, hindi lamang dahil merong kahilingan o panalangin, kundi more than anything else, we go to church, especially on a Sunday, because we wanted to worship God. Yun po yung dapat maging puso ng ating dahilan kung bakit tayo nagsisimba. Upang papurihan ang Diyos. Upang magbigay papuri kay Jesus. Kaya alam niyo, yung papuring ito, hindi lamang dapat makikita sa pagtaas ng kamay at pagsigaw ng praise the Lord, kundi ang papuri pwede ring makita sa ating bawat pinipili at ginagawa. Meron po tayong tabernakulo sa gitna. Yan po hindi lamang simpleng mukhang bahay, kubo o bahay, kundi sa loob ng tabernakulo, nandoon ang kabanal-banal ng Santisimo, the Blessed Sacrament. Kaya siguro bahagi po ng pagpupuri natin sa Diyos, pagpasok ng simbahan, mag-genuflect, magbabaw. Pag dumaan sa gitna, dahil si Jesus nasa gitna, magbabaw. Isang paraan ng pagpupuri at pagbibigay pugay sa Diyos. Kahit pa nga po sa pagkukomunyon, no? Iiwasang mahulog si Jesus.
Iiwasang mahulog yung mga small particles sapagkat ito po yung mga simple at practical na pamamaraan upang papurihan ng Diyos na siyang nasa sa ating harapan. Kaya matapos tayong maglakbay ng may pananampalataya, matatagpuan natin si Jesus. At kapag natagpuan natin ang Diyos, papuri ang siyang ating iaalay. Pagpupugay ang siyang ating ibibigay. At ang pangatlo, upang magkaroon din tayo ng pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili, the journey of the Magi is also a journey of renewal. Anong ibig ko pong sabihin? Sa huling bahagi po ng Ebanghelyo, nung sila'y pabalik na ang sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya anong ginawa po ng mga pantas? Nag-iba ng daan. Binago yung direksyon pauwi. Anong ibig sabihin nito? Matapos po natin makita ang liwanag na si Kristo, matapos po natin matagpuan si Jesus bilang liwanag ng ating buhay, matapos tayo magbigay pugay kay Jesus, nagbabago tayo. Nag-iiba ng landas. The encounter of a mystery is also experience of change into our lives. Kaya nga po, mga minamahal ko mga taga-Peña, ito ang lagi niyo pong titignan at babantayan. Matapos akong magsimba, ano bang nabago sa akin? Matapos kong tanggapin si Jesus sa komunyon, matapos ko siyang papurihan, meron bang nadagdag sa akin? Sapagkat ang bawat pakikipagtagpo kay Jesus ay dapat umuuwi, hindi lamang na siya ay papurihan, kundi ang bawat pakikipagtagpo sa Diyos ay dapat umuuwi sa tunay na pagbabago. Ipinakita ng tatlong pantas yung kanilang pagbabago, hindi lamang sa pag-iba ng landas, kundi pinasimulan yung pagbabago ng pag-aalay ng kanilang mga handog. Yung pong tatlong handog sumisimbolo sa tatlong bagay. Inialay ang handog na ginto bilang pagpupugay sa pagiging hari ni Jesus. Inialay ang handog na kamanyang bilang pagpaparangal sa kanyang banal na pangalan. At inialay ang mira bilang pasasalamat sa kanyang iaalay na pagpapakasakit. Ngayon 2025, ito rin ang siyang bagay na ating dapat tingnan. What gifts can we offer to the King? What gifts we can give Him? Of course, we could never give Him gold, frankincense, and myrrh. But to His kingship, my dear friends, we can promise our fidelity. With His divinity, we can offer Him our prayers and devotion. And for His humanity, we can offer to God our own struggles and difficulties. Mga minamahal kong mga kapatid, tatlong paglalakbay ang siyang ating dapat pasimulan nang sa gayon, kagaya ng tatlong pantas sa Ebanghelyo, matagpuan din natin ang bawat pagpapakilala ni Kristo. We must set on a journey, a quest of faith. And after searching for Jesus, we must offer our gifts. And after offering our gifts, we must set on a journey of change, of renewal. Naalala ko, habang nagninilay, kagaya ng aking sinabi, hindi naman talaga madali ang bawat paglalakbay. Maraming paglalakbay tayo naranasan na bako-bako. Maraming paglalakbay tayong pinagdaanan na pahinto-hinto. Pero ano po bang sabi ng isang sikat na awitin mula po sa La Mancha? No? Ang sabi ng kanta, "This is my quest, to follow the star, no matter how hopeless, no matter how far." Even if life seemed to be hopeless, even if life seemed to be difficult, as long as we follow Jesus the light, our dream
Even if it is impossible, it will become a reality. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, imagine natin si Jesus bilang tala ng ating buhay. Kaya kapag nakita niyo po yung tala, sundan ninyo. Magpagas kayo. Caltex yun. Mga tao kasi parang naiiyak na kayo. No? Si Jesus bilang tala, bilang liwanag ng ating buhay, ating sundan. Let us set on a journey of faith. Let us set on a journey worshiping Jesus. Let us set on a journey towards change and renewal. Amen.